Nauwi sa suntukan ang sayawan sa isang pista sa Bacolod City. Nagkasiksikan umano dahil umulan ang nahulikam na rumble. Tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Kasunod ng umano'y masamang tinginan, ay nagsuntukan ang mga lalaking ito pasado alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Bago nito, ay masaya pa silang nagsasayawan ayon sa mga saksi dahil Tapsanay Festival ng Barangay Bata sa Bacolod City. Hinkibot kami nga dukhap, di nakabigat sa nga mochilas, may mga dugo, nagali ang tiil ka, ko nga babae, nang medyo nagisi, gidangela padapas. Mula kami kabalo, sang kung natabo sa gabi, balik kami, enjoy kami, kagalanto lang kami sa DJ, gulpe lang, may nagapok sa likod namin. Sa ngayon, tukoy na ng barangay ang mga sangkot na pawang mga residente sa lugar. Mga hubog lang daw nagbungguan, ay lang kasaot. Di kabalo ka kabataan daw, mainit-init sa kuwanbla, mainit sa kaugalingon. Hindi minor. Inireport na rin sa pulisyang insidente pero inirefer ito sa barangay. Sayo na lang to sa barangay. Bisano kanay lang kay tika gaulan daan to te gaginotok sila. Amo tong nagresulta. Wala man personal life. Pinatawan ng parusang community service ang mga sangkot. Muna, maupod sila sa mga klagger, pangalog to. May claggers kami. Kot sang kalog, manglibyo, community service. Pinuntahan namin ang bahay ng mga sangkot para kunin ang kanilang panig pero walang humarap sa amin. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos. Nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang pag-asa sa pag-iral ng madalian o short-lived La Nina sa susunod na buwan. At dahil dyan, posibleng maulit ang parada ng mga bagyo. Ang epekto sa iba-ibang probinsya, alamin po sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Tila parada ng mga bagyo dito po sa paligid po ng Pilipinas. Huling linggo ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre 2024 ng pilahan ng Pilipinas ng mga bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Ang parada ng mga bagyo na nag-iwan ng matinding pinsala, sinasabing epekto ng nooy nagbabadya ng La Nina ayon sa pag-asa at posibleng maulit yan sa mga huling bahagi rin ng taong ito dahil sa iiral na madalian o short-lived La Nina ayon sa pag-asa. Inaasahan magsisimula yan sa susunod na buwan. Itong last quarter ng ating 2025 ay medyo mas maulan, higher probability ng above normal rainfall sa mga areas na identified based on the forecast dun sa in terms of rainfall impacts. Agosto pa lang pero nakakasyam ng bagyong dumaan sa Pilipinas. Ikasampu kung maging bagyo rin ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Sa taya ng pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahan sa Setyembre at maaring mapantayan o mahigitan ang paunang forecast na aabot sa 19 ang bagyo ngayong taon. May possibility, sir, dahil kung titingnan natin last year po ay La Nina-like conditions din po tayo during the last quarter ng year at naranasan natin itong sunod-sunod na mga bagyo embedded sa Intertropical Convergence Zone. So may mga ganun din pong possible na mga scenario at posible pong hindi sunod-sunod man yung mga bagyo, hindi man po necessarily na marami ang ulan na dulot nito, pero yung pong favorable na tropical cyclone development, nandun yun, sir. Ayon pa sa pag-asa, asahan na mas maraming ulan ngayong Setyembre sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Sa Oktubre naman, asahan ng higit sa karaniwang dami ng ulan sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol, pati sa buong Visayas, Caraga, Soc-Sargen, Davao Region at Northern Mindanao. Kaya nakikipag-ugnayan ng pag-asa sa Department of Agriculture para paghandaan ang epekto ng short-lived La Nina sa mga pananim. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ngayong International Dog Day, kilalanin ang aspin mula Bacolod City na nagsisilbi ngayong inspirasyon. Naging mapait man kasi ang dinanas niyang kalupitan sa tulong ng napakaraming nagmalasakit. Siya ngayon ay malusog, ligtas at nakitakbo pa sa isang fun run. Kuya Kim, ano na? All smiles sa mga nakilahok sa fun run na to sa City of Smiles, sa Bacolod City, Negros Occidental. Kasama kasi tumakbo ng mahigit 1,000 runners, ang kanilang mga cute na fur babies. Ito ang Protection Run 2025. At kabilang sa mga asong nakilahok, ang asping ito, si TikTok.
Sa matatamis nitong ngiti, hindi na bakas kay TikTok ang mabait nitong sinapit. Matatandaan nito lang Pebrero, naging laman ng balita ang kalunos-lunos na sinapit ni TikTok sa kanilang bayan sa Murcia. Si TikTok natagpuang hindi lamang nakasabit sa isang bakod at nakatali ang leeg. Nakatusok din sa katawan ng kawawang aso ang 5 pana o dart. Ang Bacolod Animal Chance and Hope Project Philippines o BAC agad nang nirescue si TikTok at dinala sa isang veterinary clinic sa Bacolod. Matapos sumailalim sa operasyon si TikTok, himalang nakaligtas. At dahil sa pag-aaruga ng BAC, makalipas ng 6 na buwan. Si TikTok malusog at masaya na ngayon. Matagumpay pa niyang natapos ang kanyang unang fun run. Lahat po kami na volunteer ay sobrang masaya. Makikita talaga sa mukha ni TikTok na masaya rin siya po. Ngayon, sobrang healthy na po niya at pwede na siyang makipag-expose po sa ibang tao. Pero ang BAC patuloy ang pananawagan para sa pagprotekta sa mga stray at rescue animals gaya ni TikTok. Lalo't kamakailan lang, isa na namang inosenteng aspin ang napabalitang inasinta ng dart o ipana sa Murcia. Mahigpit naming pinapaalala dito sa Kuya Kim, ano na? Ang animal cruelty o yung di makatarungang pagtrato at pananakit sa mga hayop, isang krimen sa ating bansa. Paglabag ito sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Ang sino bang mapatunayan lumabag sa batas na ito, maring makulong at pagbultahin. Iba-ibang category kasi yan eh. Dahil itong kaso, katulad kay TikTok, around 6 to 12 months ang pwedeng iparusahan at pagmultahin ng 30,000 pesos. Kung namatay siya, parusa dito ay 18 to 24 months ng pagkakakulong at multa na 100,000 pesos. Kung hindi nyo po kaya silang mahalin, please lang po, wag po natin silang saktan. Kasi meron din silang instinct na to love as human din po. Ang mga aso, hindi man nakapagsasalita, sila'y may damdamin, marunong magmahal, at nasasaktan din. Kaya ngayong International Dog Day, naway magsilbi tayong boses ng mga hayop na hindi kayang ipaglaban ang sarili. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sugatan ng kapuso aktor na si Christopher Martin matapos maaksidente sa Antipolo. Kwento ng aktor, nagbibisikleta siya sa kahabaan ng Marcos Highway nang biglang may nag-counterflow at sumalubong sa kanya na motor. Sugatan at duguan ang nakabanggang rider na ayon sa aktor ay tila nakainom. Agad silang nilapatan ng paunang lunas. Pareho nang maayos ang kanilang kondisyon at nagkaareglo na rin. Nagpasalamat naman ang aktor sa lahat ng mga kaibigan na nangamusta sa kanya. Sugatan ng kapuso aktor na si Christopher Martin matapos maaksidente sa Antipolo. Kwento ng aktor, nagbibisikleta siya sa kahabaan ng Marcos Highway nang biglang may nag-counterflow at sumalubong sa kanya na motor. Sugatan at duguan ang nakabanggang rider na ayon sa aktor ay tila nakainom. Agad silang nilapatan ng paunang lunas. Pareho nang maayos ang kanilang kondisyon at nagkaareglo na rin. Nagpasalamat naman ang aktor sa lahat ng mga kaibigan na nangamusta sa kanya. Arestado ang 3 sangkot umano sa pang-hold up sa isang senior citizen na magdedeposito sana ng mahigit kalahating milyong piso sa bangko. Ang isa sa mga suspect dati pang pulis. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Di pa man nakakalayo sa binabaang sasakyan, mabilis na hinablot ng lalaking may hawak na baril ang bag na dala ng biktima sabay tutok sa kanya ng baril. Hindi na nakapalag ang biktima na magdedeposito sana sa bangko bago mag-alas 11 ng umaga kanina sa Santa Maria, Bulacan. Laman ng nakuha sa kanyang bag ang 550,000 pesos na cash. Sinundan po siya ng suspect. At yung suspect na to, may dala po siyang baril, tinutok po sa biktima. Sinubukang pangkunin ng biktima ang hinablot na bag pero natakot na raw ito sa baril ng suspect. Mabilis ding tumakas ang riding in tandem suspects. Buti na lang may nag-iikot na traffic management officer ng LGU kaya agad silang hinabol. Agad din silang nagpasaklolo sa Santa Maria Police. When they conducted the dragnet operation that resulted to the arrest of the suspects. 3 minutes, ma'am, they were able to apprehend the suspects. Nabawi ang 550,000 pesos na cash na kinuha ng mga suspect. Nakuha rin ang kalibre 40 na gamit nila, gayon din ang mga bala.
Bukod sa dalawang suspect, inaresto rin ng Santa Maria Police ang isa nilang kasabwat na siyang nagsilbi nilang spotter na nagbigay ng impormasyon sa mga holdupper. Isa raw siyang sidewalk vendor malapit sa bangko. Wala pang pahayag ang mga suspects na ang isa umano ay dating pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Itinuturing ng Pangulo ang online sugal bilang isa sa mga problemang kailangang harapin ng bansa. Inahagyan ng Pangulo sa isang pagtitipon para sa finance technology. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa kanyang pagharap sa mga delegado ng Manila Tech Summit sa Taguig City, ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang ng kanyang administrasyon para makasabay ang bansa sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Kasabay nito ang paghahanda rin para malabanan ang iligal na gawain gamit ang teknolohiya. In this digital age, we must become more vigilant against the risks that come with it. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day. With the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontiers. Isa raw sa problemang kailangang harapin ang online gambling, pero hindi tinalakay ng Pangulo ang panukala ng ilang mambabatas na total ban sa online gambling. We are addressing this through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Ang Fintech Alliance Philippines, isang digital industry association, nagpahayag din ng pagtutol sa paggamit ng digital payment platform sa online gambling. We uphold a zero-tolerance policy against the misuse of digital payment platforms for illegal businesses, especially online gambling. Consumer protection and industry integrity are non-negotiable. Ang Manila Tech Summit ay dinaluhan ng 1,300 delegates mula sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng bansa para talakayin ang mga pagbabago at hamon sa global financial technology. Para matulungan ang industriya, nangako ang Pangulo na pagagandahin ang serbisyo ng Wi-Fi sa bansa at sisikaping malagyan ng Wi-Fi ang lahat ng eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. On Cloud9 pa rin, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera after ng kanyang first Best Actress Award sa FAMAS. At dagdag yan sa mga nauna niyang award sa pagganap as Teacher Emmy sa Balota. What's next kaya para kay Marian? Makichika kay Nelson Canlas. More than grateful si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera after ang kanyang first ever Best Actress Award sa FAMAS para sa pagganap niya sa Cinemalaya film na Balota. Big win din para kay Marian na buhay pa at nasa puso pa rin ng mga tao ang mga ipinaglalaban ng kanyang karakter sa pelikula na si Teacher Emmy. Iba-iba kasi tayo pag gumagawa tayo ng pelikula, may iba-iba tayong dahilan. This time, Balota ang dahilan nito ay you contribute for your country. Marami akong realization at marami pa akong nalaman tungkol sa ano ba talagang totoong kalagayan ng ating lipunan. After ng success ng Balota, ano na ang next goal ni Marian? Kung ano na lang yung dumating na projects at ibigay sa'yo ni Lord, ay tatanggapin mo na ng buong buo. Siguro kapag kabataan mo, marami ka dapat i-goal. Pero sa punto nito sa buhay ko, kumbaga, kung ano yung nandyan na project at maganda, subukan. Kung wala, okay lang. Aside from acting, di rin syempre nagpapahuli sa pagpapakita ng kanyang pagkahilig sa pagsayaw si Marian, lalo na bilang dance authority sa celebrity dance competition na Stars on the Floor. May times na right there, right now, nagpakita siya ng gilas kasama ang kanilang host na si Alden Richards. Busy at nagpapasalamat din si Marian sa pagiging host ng drama anthology na Tadhana. On its 8th year, patuloy pa rin itong nagbibigay ng kwento ng inspirasyon at pag-asa na hango sa buhay ng mga overseas Filipino workers. Sa ating mga kapuso na walang sawang nanonood ng Tadhana, 8 years na, marami pong salamat sa inyo. Beyond work at awards, di rin syempre nakakalimutan ni Marian na magkaroon ng me time.
At isa raw sa kanyang hilig, mag-indulge sa pag-unbox ng kanyang collectibles. Parang nabubuhay yung pagkabata ko. Lalo na kapag nakikita ko o bumibili ako ng mga gusto ko talaga. Excited ako magbukas ng mga box ko, ano yung inside, lalo na kapag syempre kapag hinahanap mo yung secret doon sa box. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.